how to translate statements into an equation. So, sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin ang mga phrases or keywords and symbols para ma-convert natin yung isang statement into an expression and equation. Sige, una, pag nabasa natin yung sum of, added to, increased by, so plus ang symbol na yan. Okay? Sige, for example, meron tayong statement na a price increased by 20 pesos. So, una, kailangan nating identify yung subject o yung pinag-uusapan natin, no? Yung price, no? Price ang pinaka-subject or noun natin dito. So, gawin natin siyang letter P. Yung symbol natin, no? Letter P for price. Then, sabi ko nga kanina, yung increase, plus yan, di ba? Plus. Then, isama mo yung number, which is 20. So, meron kang P plus 20. So, pagsamahin mo lang siya. Kaya, ang sagot natin ay P plus 20. Gets? Okay, sige, next. Next is, pag nabasa natin yung more than, yung greater than, plus din yan. Pero take note, pag nakabasa tayo ng word na than, ito kasama siya dito sa note, sa baba. When you see the words than, from, or to, it means the order is reversed. Babaliktarin natin yung ating pagsulat. O sige, example. Meron tayo ditong statement. 10 pesos greater than your money. O sige, tingnan nyo. 10 pesos ang naunang sinabi. So, lagay natin 10. Greater than. Diba? Pag greater, plus yon o plus. Then, ang pinag-uusapan natin o ang subject natin is money. No? So, gawin natin na lang letter M. O, diba? 10 plus M ang nakikita natin. Pero since meron tayong word na than, babalik na rin natin yung ating expression. Mauuna ngayon si letter M. Kaya mangyayari M plus 10. Nagigets? Kapag may word na than, from, and to, babalik na rin mo ang order. Okay? Itong 10 nasa dulo, itong money o letter M nasa unahan. Okay? Sige, isa pa. Kapag nabasa natin yung difference of decreased by, minus naman ang ibig sabihin yan. Okay? Sige, for example, a number decreased by 2. Sige, tingnan nyo. Yung number, ang pinag-uusapan natin. Unknown, hindi natin alam. Okay, pwede naman siyang letter N kasi yung number nagsisimula sa letter N. Pero usually, ang number is letter X na lang, no? Gawin natin X. Again, pwede namang N, hindi naman mali yun. Pero para sa atin, gawin natin X na lang, ha? Decrease, di ba? Decrease is minus. Then, 2. No? Yung number natin, 2. So, X minus 2. So, kaya ang sagot natin, ang expression na yan is X minus 2. Okay, ulitin ko ha. Ang number, ang pinag-uusapan dito, or subject natin, or noun, kaya letter. Siya yung ginagawa nating ng letter, no? Nag-iisip tayo ng symbol for that. Sige, next. Less than and subtracted from. Take note, mayroon tayong word na than and from, no? Ayun yung mga words natin para masabi nating reverse ang order ng equation natin. O, sige, for example, meron akong dalawang example. Isa-isahin lang natin muna. Sige, first one. The cost subtracted from 100 pesos. O, take note, cost ang pinaka-subject natin dito. Kaya, siya ang ating letter, no? Letter C. Subtracted from. O, take note, subtracted minus yan eh. Pero may word na from, kaya mamaya, babalik na rin natin. Number natin is 100. So, di ba, C minus 100 dapat. Pero dahil may word na from, kaya ang mangyayari, 100 minus C ang ating final answer. Diba? C minus 100. O, dahil nga may from, mauna ngayon si 100. Isusulat minus yung unang binanggit, letter C. Okay? Sige, isa pa. 50 pesos less than your savings. Ang pinaka-subject natin dito or noun is savings. Okay? S. Gawin natin S na lang, ha? S. Then, less than, di ba minus yan? Then, 50 pesos, yung number natin, laging kasali yan. O, 50 minus S dapat, di ba? Pero, since may word na done,
Okay? Magre-reverse ang order natin. S mauna minus 50. Okay? Next. Product of twice, thrice, times, and off. Kapag nabasa natin yan, yung mga words na yan, multiplication ang tawag natin dyan. Sige. For example, first example muna tayo, no? Twice the sum, twice the amount of Anna's money. Pag nabasa natin yung twice means dalawa, di ba? 2. So, automatic yan. Pag twice, 2. Yung number na yan. So, twice the amount of Anna's money. So, pwede dyan is mangyayari 2M or 2A. But A, sir, kasi ginawa natin is Anna's money, no? Yung A for Anna. Pero actually, pwede namang 2M. So, ibig sabihin, twice the money. Okay? So, pwede naman yon, wala namang problema. So, 2A ang ating sagot. Pero, sir, bakit hindi na pinakita yung 2 times A? Kasi sa multiplication, pag ang number at letter, pinagmumultiply mo, pinagdidikit na lang natin yan. 2A na lang din yan. 2 times A, ibig sabihin yan 2A. Okay? Kaya siya magkadikit pag multiplication. Sige, isa pa. Tingnan nyo to. 5 times of the ticket price. Sige, tingnan nyo ha. Kanina, twice means 2, diba? Pero dito, pinakita na kagad yung number 5. So, 5 times. So, ibig sabihin, multiplication. The ticket price. So, 5 times T or 5T na yan. Okay? Pinagdikit mo na lang siya. Okay? Sir, pwede ba yung sagot ko 5P? Kasi price? Yes, pwede yan. Okay? Ginawa lang natin letter T kasi nga ticket. Pero pwede kahit anong letter. Ha? Pwede nga 5X eh. Sige, next. Last 2. Is, gives, equals, results to, yield. Ang ibig sabihin yan ay equal sign. Okay? Pag nabasa natin yan. Ito, pinaghalo-halo na to ha. Sige, for example, the price of burger increased by 8 is 24. O, take note, ang pinaka-subject natin dito is yung price of burger. Kaya pwedeng P or letter B ang gamitin mong letter. O, sige, gawin natin na letter P na lang yung price of burger. No? Increase. Di ba plus yan? Increase. Then 8 by 8. So 8, sulat po dyan, 8. Then may word na is. So pag nabasa natin yung word na is, equal sign yan. Kaya equals, then 24. O pag pinagsama-sama mo si P, si plus, si 8, si equal, si 24, ang equation mo ay P plus 8 equals 24. Gets? Sige. Isa pa, last. 1/2 of the price gives us 150 pesos. So, sige, take 2 tayo. Ito may fraction. Sir, bakit? 1/2. Di ba ang 1/2? Kung isusulat mo siya, yun, 1/2. Alam natin 1/2. Off. Since may off tayo na word, okay, of the price, 1/2 of the price, so pagdidikitin natin yan. So, it means multiplication. So, 1/2 P or pwedeng X, kahit anong letter, pwede naman. 1/2 P na lang. Gives us, so pag may word na gives, gives, equal sign ang ibig sabihin yan. O, sige, 1/2 of, kasi nga multiplication, so 1/2 P equals, kasi gives, 150. So, kaya ang sagot natin, 1/2 P, or pwede namang X, no, equals 150 pesos. So, sagutan nyo yung ating Google Forms, no? Doon ako magbabase ng inyong attendance and score for today. So, sige, keep safe everyone.